Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay napakabuti ng ating Panginoon at muli binigyan tayo ng pagkakataon na pag-aralan at bulay-bulayin ang kanyang salita. Amen po ba? Maraming salamat sa ating Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng hininga sa bawat araw ng ating buhay at patuloy tayong magpapasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng mga gawain na katulad nito. Bago tayo mag-umpisa ng ating pag-aaral, ating nga pong awitan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ang sabi sa awiting ito, ang mga pangako ng Panginoon ay hindi tayo mag-iisa, hindi tayo iiwan mag-isa, hindi tayo pababayaan at sasamahan magpakailanman. Bulay-bulayin nga po natin ang mga liriko ng awiting ito. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman, tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa biyaya at pagpapala mo. Ika'y kalakasan at kagapay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Walang hanggang papuri-alay sa'yo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, na di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pangako. Hallelujah. Kilang katapatan mo ay parang hahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan
tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat, Jesus ang pangako mo. Ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Itatang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay nga, O Diyos, na wala nang papantay sa pag-ibig ninyo. Wala nang iba, Panginoon. Dahil kayo, O Diyos, ay tapat. Kayo ay mabuti. At kayo, Panginoon, ang aming itinataas sa lahat ng sandali ng aming buhay. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli pinagsama-sama ninyo ang inyong mga anak para pag-aralan ng iyong salita. At anuman na, Panginoon, ang mensahe na aming makukuha sa mga oras na ito, O Diyos, kayo, Panginoon, ang aming pinaparangalan at dinadakila. Naniniwala kami, Panginoon, na kayo ay aming kasama. Kayo ang nag-uugnay sa bawat isa sa amin. Ang banal na Espiritu ang siyang mag-iisa ng aming mga kalooban, ng aming mga kaisipan. At kayo, O Diyos, ang tangi naming pararangalan sa oras na ito. Anuman, Panginoon, nakikita niyong karumihan sa bawat isa na narito ngayon sa iyong gawain, Panginoon, pakalinisin nga po ninyo ang aming mga puso at ang aming isipan. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang mataas sa lahat ng aming gagawin sa oras na ito. At Lord, maraming salamat dahil patuloy nyo kami binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pagsama-sama para sa iyong salita, O Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, ninanais namin na kayo at ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming mga puso at isipan. Tulungan kami, Panginoon, na maging simula ito ng maganda naming araw, O Panginoon. At salamat, O Diyos, dahil kapatuloy nyo kaming hinahawakan. Salamat sa buhay na ibinigay ninyo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pag-aayos at pagtuturo ninyo sa amin, Panginoon. At patuloy kami, O Panginoon, na panghahawakan ang inyong pangako na hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan at sasamahan magpakailanman. Muli, O Diyos, sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Tunay nga na napakasarap mag-umpisa ng umaga na ang Diyos ang ating kasama. Amen po ba? Sa oras na ito, ang ating pong pag-aaralan ay mula sa Awit 31:11. Mula sa Awit 31:11, ang sabi dito, ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa iyong mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Ulitin ko po mula sa Awit 31:11, ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa iyong mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang kong blessed beyond measure. Blessed beyond measure o pinagpala na hindi masukat. Pinagpala na hindi masukat. Blessed beyond measure means abundance of God's favor, God's goodness, and God's love.
Blessed beyond measure means abundance of God's favor, God's goodness, and God's love. Ito ang pangarap na matanggap ng bawat mananampalataya. Amen po ba? Ang pinagpalang hindi masukat. Amen po ba? So, bawat isa sa atin bilang lingkod ng Panginoon, tayo ay gumaganap sa mga tungkuling iniatang sa atin. Mga tungkuling nung una ay hindi natin maisip na kaya pala nating gawin. Amen po ba? Mula sa buhay na makasanlibutan, tinawag tayo upang gampanan ang mga tungkuling wala tayong alam. Kasabay nito ang malaking pagbabago sa atin. Ang unang pagbabago na nangyari sa atin ay yung pagbabago ng isipan, ng ating puso at ng ating buhay. Ang unang naganap ang mga ito nang tayo ay tumalikod sa kasalanan at tumalikod sa kasalanan at sa tawag ng sanlibutan. Kasabay nito ay ang pagtalikod naman sa atin ng sanlibutan. Dahil hindi nila nauunawaan ang mga pagbabagong nangyayari sa ating buhay dahil sa ating pananampalataya. Amen po ba? Makarinig tayo ng mga panunuya, pandudusta, naranasin natin ang pagtawanan at naranasan natin ang maliitin, ang usigin dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. Lahat ito ay naranasan ng mga lingkod ng Diyos. Doon tayo nag-umpisa na humawak sa pangako ng ating Panginoon na hindi tayo mag-iisa, na hindi tayo pababayaan at sasamahan magpakailanman. Amen po ba? Ngunit napakabiyaya na at napakabuti ng ating Diyos. Naglaan siya sa atin, naglaan siya ng kaalaman, ng katalinuhan, ng kakayanan at kalakasan para mapagtagumpayan natin at ang lahat ng ito at upang tayo ay upang masunod ang kalooban niya sa bawat isa sa atin. So, ang pagpapahalang sinasabi natin, blessed beyond measure, ay nakukuha natin sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Makakaranas tayo ng pagpapala na hindi natin masukat kung tayo ay patuloy na susunod sa mga utos ng Panginoon sa atin, sa tungkulin na ibinigay niya sa atin. Amen po ba? Ayon sa Deuteronomy 28:1-2, ang sino mang sumusunod sa kanyang utos ay kanyang itataas, pagpapalain at sasamahan. Ang sino mang sumusunod sa kanyang utos ay kanyang itataas, pagpapalain at sasamahan. Kapag sinabing itataas, tayo ay ilalagay niya sa katayuang higit pa sa dati nating buhay. Amen po ba? Nang tayo ay makakilala sa ating Panginoon at iniwan, tinalikuran ang ating buhay, ang ating dating buhay, ang makasalanang pamumuhay at ang sanlibutan, doon na nag-umpisa ang pagbabago sa ating buhay. Doon na nagkumilos ang Diyos sa ating buhay. At sa kanyang pagkilos sa atin, nakikita ng marami, nakikita ng iba ang kaibahan ng ating pamumuhay ngayon at sa pamumuhay natin noon. Dito na nag-umpisang tayo ay itinataas ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Bakit tayo makikita ng iba, lalo na ng mga hindi mananampalataya, ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Sa ganon, makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos dahil alam nila yung mga dati nating buhay, ngunit tayo ngayon ay nasa panibagong buhay dahil sa pagkilos ng Diyos sa atin. Amen po ba? Sabi nga sa Efeso 3:20, siya ang Diyos na nakakagawa ng higit sa lahat ng ating hinihiling at iniisip ayon sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa loob natin. Nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay dahil kumikilos ang Diyos sa atin. At ang kapangyarihang ito ang makikita ng hindi mananampalataya sa pamamagitan ng buhay natin. Amen po ba? Sa lahat ng pagbabago sa ating buhay, mamamalas ng iba ang mga ginagawa ng Diyos sa atin at doon matataas ang ating Panginoon. Nataas na ang Panginoon na bago pa ang ating buhay. Ito ang ginagawang pagkilos ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay itinataas niya mula sa buhay na makasanlibutan patungo sa buhay na makalangit. Amen po ba? Ito ay sa pamamagitan ng pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Amen po ba? So ito yung isa sa paraan para tayo ay magkaroon ng pagpapalang hindi masukat.
Amen po. Ito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tayo ay kanyang itinataas. Pangalawa, ang sabi nga sa Deuteronomy, tayo ay pagpapalain. Ang sino mang sumusunod sa kanyang utos ay kanyang itataas, pagpapalain. Kapag sinabi nga pagpapalain, ipinapakita niya sa atin na sa kabila ng ating mga kasalanan, inibig niya tayo. At ang kanyang kagandahang loob, ang pinakamalaking biyayang ating natanggap mula sa Kanya. Amen po ba? Ang kagandahan loob na nag-alis sa ating mga kasalanan. Kagandahang loob na tumubos sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Ito yung pagpapala na hindi natin matatanggap mula sa sanlibutan. Ito yung pagpapala na hindi natin kayang ibigay sa atin ng tao. Amen po ba? Ang pagpapalang ibinigay sa atin ay ang pag-alis sa atin at pagtubos sa atin sa kasalanan. Sabi nga sa Aklat ng Awit 23:6, ang kanyang kabutihan at pag-ibig ay sumusunod sa atin sa lahat ng araw ng ating buhay at tayo'y mananahan sa kanyang tahanan magpakailanman. Ang pinakamalaking pagpapala na ating natanggap mula sa Panginoon ay ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen po ba? Ito yung pagpapala na ninanaas natin. Hindi pagpapala na nakikita ng mata. Hindi yung pagpapala na ayon sa patakaran o ayon sa sukat ng sanlibutan. Hindi pagpapalang material o pinansyal, kundi pagpapalang spiritual. Pagpapalang binigay niya sa atin na makapiling siya sa buhay na natin, sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Dahil ang katubusan ng ating mga kasalanan ang siyang dahilan kaya tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang pinakamalaking pagpapala na ating natanggap mula sa Panginoon ay ang buhay na walang hanggan sa piling niya dahil tayo ay natubos na sa ating mga kasalanan. Ito ang sinasabi na pagpapalain tayo. Kapag sinabi naman na tayo ay sasamahan ng Diyos, mararanasan natin ang kasaganahan na nagmumula sa Kanya. Kasaganahan. Ang pagpapala na hindi sabi nga dito sa ating ang pagpapala mo'y ilalaan mo sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagi lalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa iyong mga hinirang na nagtiwala sa inyo. Amen po ba? So yung mararanasan natin ang kasaganahang nagmumula sa Kanya. Ang pagsama ng Diyos ang siyang magiging dahilan para maranasan natin ang kasaganahang pisikal, material, pinansyal, lalo't higit espiritual. Ito ang mararanasan ng mga taong nagtiwala, ang mga taong hinirang niya na umasa at nang lubos sa Kanya, ang nalubos na nagtitiwala sa Kanya. May taglay na takot, opo, may taglay na takot dahil alam natin kung gaano ang kapangyarihan ng ating Panginoon na naging dahilan para tayo ay sumunod sa Kanya. Pero ang ating pagsunod na ito ay may kasamang papuri, may kasamang pagsamba. Hindi takot na dahil natatakot tayo na tayo ay maparusahan, kundi merong tayong banal na takot sa Kanya at iyon yung dahilan kaya tayo sumusunod sa Kanya. At sa pagsunod nating ito, sasamahan tayo ng Diyos na siyang namang dahilan para maranasan natin ang kasaganahan. Kasaganahan, hindi man ito material, hindi man ito pinansyal, pero makakaranas din tayo ng pagbabago sa buhay natin. Amen po ba sa ating mga pamumuhay. Yung mga dati na hindi natin na nararanasan during nung tayo ay makasanlibutan pa, ay mararanasan natin kapag tayo ay nasa pagsama ng ating Panginoon. Hindi mahalaga ang pinansyal at ang material na bagay, pero yung kapayapaan na binibigay sa ating ng Panginoon sa kabila ng mga kakulangan natin sa pinansyal at material na bagay, yun yung pinakamahalaga. Kapayapaan na kasama natin ang Panginoon. Kapayapaan na sa bawat hakbang natin, hindi tayo nag-iisa, kundi naandiyan ang Panginoon at kasama natin, humahakbang. Amen po ba? Ito yung sinasabi natin pagpapala ng pagsama ng ating Panginoon. Makakaranas tayo ng maraming pagbabago sa ating buhay dahil siya ang ating kasama.
Amen po ba? Yun yung tinutukoy ng ating teksto sa Awit 31:11. Na ang pagpapala may iyong inilaan sa iyong mga anak na may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa iyong mga hinirang na nagtiwala sa iyong pagmamahal. Blessed beyond measure ang mga tao na nagtiwala sa kanya, ang mga hinirang na nagtiwala sa kanyang pagmamahal, ang mga anak niya na may takot na taglay sa kanya, sila ang makakatanggap ng pagpapalang hindi masukat. Amen po ba? At maraming salamat sa ating Panginoon. Sabi nga sa ating pinag-aralan ngayon, kung ating susumuin o kung ating paiikliin ang ating pinag-aralan ngayon, fear of the Lord is the beginning of wisdom. In wisdom comes obedience, and obedience is to be blessed beyond measure. Ang ating pong pagsunod sa ating Panginoon ang siyang magiging dahilan o ang pamamaraan para tayo ay pagpalain ng na hindi masukat, para matanggap natin ang pagpapalang hindi masukat. Amen po ba? Kaya salamat sa ating Panginoon na patuloy na sumasama sa atin. Lagi natin panghawakan ang pangako niya na hindi tayo mag-iisa, na hindi tayo pababayaan, at tayo kayang sasamahan. Maraming mga pangyayaring darating pa sa ating buhay hanggang sa huling hininga natin. Maraming pagsubok, maraming paghadlang ang ating mararanasan. Pero lagi nating tandaan, ang Diyos ay nandyan. Kasama natin siya. Na hindi tayo nag-iisa. Amen po ba? Na patuloy niyang sasamahan ang bawat mga anak niya na may takot sa kanya. Na hindi tayo pababayaan. Mayroon siyang inilaan para sa atin na ito ay ating matanggap sa patuloy nating pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? So muli uulitin ko ang ating summary o ang ating punto sa araw na ito. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. In wisdom comes obedience, and obedience is to be blessed beyond measure. Obedience is to be blessed beyond measure. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mensahe sa bawat isa, at nawa ito maging katatagan natin, kalakasan natin sa ating pagharap ng bagong araw at sa mga susunod pang mga araw hanggang sa kanyang muling pagbabalik para tayo ay kuhanin at dalhin sa pinakamahalagang pagpapala na ating natanggap, ang mamuhay sa piling ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon, at ang papuri ay laging sa Kanya lamang. Tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, napakabuti ninyo. Ang inyong katapatan ay patuloy naming nararanasan. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, pero pinagindapat ninyo ang bawat isa sa amin. At salamat, Panginoon, salamat sa pagpapalang hindi masukat na aming nararanasan, na aming pang matatanggap, Panginoon. Patuloy nga po kami narito, itinataas ang inyong pangalan, at kayo, O Diyos, ang aming paglilingkuran. Kayo, O Panginoon, ang aming dadakilain at luluwalhatiin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa ninyo at gagawin pa sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak na ngayon ay nakikiisa sa gawaing ito, at patuloy pa ninyo silang pagpalain, O Diyos, sila at ang kanilang buong sambahayan. Patuloy niyong ibuhos ang biyaya at pagpapala na nararapat para sa iyong mga anak, O Diyos. At samahan kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Anuman, Panginoon, ang aming kakaharapin sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw, O Diyos, ang tanging naming panghahawakan na kayo ay nariyan. Hindi kayo mawawala sa aming tabi. Hindi nyo kami iiwanang mag-isa. Hindi nyo kami pabahabayaan, at sasamahan nyo kami sa lahat ng pagkakataon. Tanging lamang, Panginoon, ang aming panghahawakan sa lahat ng pagkakataon, O Diyos. Muli, Panginoon, napakabuti ninyo, at patuloy nyo kaming itinataas, patuloy nyo kaming pinagpapala, patuloy nyo kaming sinasamahan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa ninyo at sa mga
sa mga aming mga tagapanguna, Panginoon, na patuloy na kumikilos, nagpupursige para sa ikatatagumpay at ikalalawak ng inyong kaharian sa mundong ito. Salamat nga po, Panginoon, sa patuloy ninyong pagtulong sa bawat isa. Alam nyo yung aming kalalagayan, alam nyo yung aming kinakaharap, alam nyo yung mga desire ng aming mga puso. At kayo, O Diyos, ang tangi naming inaasahan, natutugon sa lahat ng ito. Patuloy nga ninyong samahan ang inyong mga anak, ang inyong mga hinirang na nagbibigay ng buhay sa kanila. Mula sa mga aming mga tagapanguna sa sentro, kay Pastor Joseph, Panginoon, sa kanyang buong sambahayan, sa angkan ng Masaredo, Panginoon, ang biyaya at pagpapala ay patuloy niyong ibuhos sa kanila. Sa lahat ng tagapanguna ng mga distrito, mula sa District 1 hanggang District 9, O Lord, alam nyo yung pagnanais sila na mapalawak pa, Panginoon, ang inyong kaharian sa mundong ito, na marami pang kaluluwa ang madala sa inyong harapan, Panginoon. Bigyan nyo nga po sila ng kalakasan na nararapat sa mga taong nagsusumigasig, Panginoon, na kumilos para sa inyo, O Diyos. Ano man yung nararanasan nila sa kanilang mga pangangatawan, sa kanilang pisikal, Panginoon, mga karamdaman, O Diyos, lahat ng ito, Panginoon, ay ni aming idinadalangin na magkaroon ng kagalingan. Bigyan niyo sila ng kalakasan na nagmumula sa inyo. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng tatag ng loob para mapanindigan, Panginoon, ang paglilingkod sa inyo. Tulungan sila sa mga pinagdadaanan, Panginoon, at naniniwala kami, anuman ang kinakaharap ng bawat isa, ang katagumpayan ay nasa amin ng mga palad. Dahil, O Diyos, kayo ang aming kasama. Kayo ang siyang kumikilos sa amin. Ang inyong kapangyarihan ang siyang magdadala sa amin sa katagumpayan sa buhay na ito. Sa bawat lingkod ninyo na ngayon ay narito, nakikiisa sa gawain ito, O Lord, ibuhos nga po ninyo ang inyong biyaya at pagpapala sa kanila at sa kanilang buong sambahayan. Samahan sila sa kanilang paghakbang, Panginoon, para sa tungkulin na iniatang nyo sa kanila. At dito namin mararanasan ang kagilagilalas ninyong pagkilos sa aming buhay. Dahil kayo, O Diyos, ang tangi naming itinataas, O Lord. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Patuloy kami, Panginoon, na makikisa sa gawain para sa inyo, O Lord. Samahan kami, Panginoon, ano man yung nararanasan naming physical, emosyonal, at spiritual, Panginoon, na laban. Samahan nga po ninyo kami. Dahil wala kaming magagawa, O Diyos, kung hindi kayo ang aming kasama. Nilalagay po namin sa inyong mga kamay ang bawat challenge na aming nararanasan, Panginoon. At tulungan kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Muli, O Diyos, maraming salamat po. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, parangal at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Tulungan tayo ng ating Panginoon sa bawat sa mga gagawin natin sa araw na ito, at lagi nating samahan na hindi tayo nag-iisa at hindi tayo pababayaan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Muli, papagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Diyos.